rocking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman din yung fresh overload pa rin. Diba? So yon, dito lang tayo sa bahay. Wala naman tayong ginagawa ngayon masyado. Tapos, ayun, busy ako sa pag-upload doon sa about sa Miss Grand National Costume sa Miss Grand Thailand. Sabing ganon, may nabasa ako doon na comment sa 101 Pageantry. Sabing ganon, wag na daw supportahan ng Miss Grand saka ang Miss Universe. So, mga Pilipino daw tayo, dapat daw hindi natin sinusuportahan yon. Ang tanong ko naman sa sarili ko, bakit naman? Bakit naman natin hindi susuportahan ang Miss Grand at saka ang Miss Universe dahil sa mga honor? So ako, para sa akin, maling thinking yon na parang pag hindi tayo nananalo sa isang pageant ay huwag natin supportahan yung organization kung ano man to. Yes, maraming problema sa mga organization na to, sa totoo lang. So siguro hindi tayo sanay doon sa laro nila, hindi tayo sanay doon sa mga pinaggagawa nila, pero hindi ibig sabihin na kailangan tayo sumuko. Tayo mga Pilipino ay palaban, tayo mga Pilipino ay powerhouse pagdating sa mundo ng beauty pageant. Kung ang Venezuela nga, ilang beses din sila natatalo, nalalaro, pero wala tayong naririnig sa kanila. Just keep going. Naalala ko nung 2022 sa Miss Universe, ang laki na pagkatalo ng Venezuela dito sa Miss Universe, pero wala kayong narinig na kahit ano, kumbaga parang kung tulad din na experience natin kay Michelle D, di ba? Ang ginawa natin ay syempre support our queen. And then ganun din yung ginawa ng Venezuela nung during the time na parang natalo sila sa Miss Universe. Ayun nga, first runner-up di ba? So yun, so parang pinakita nila sa social media na ang suporta ng mga taga-Venezuela sa kanilang reyna ay 100%. At pinarada pa nila itong reyna nila, di ba? So ibig sabihin, ando doon na sport sila, pero wala tayong narinig na naging against sila doon sa organization. Kahit sabihin pa natin na parang feeling na nila ay nadaya sila ng bonggang-bongga, diba? And then, ganun din sa Miss Grand, laging parang feeling nila natatalo sila, pero nandoon na keep going at keep fighting talaga sila. So, ganun din dapat tayo kasi hindi ibig sabihin na ayaw natin yung organization. Huwag na tayong magpadala. Sino ang magiging talo sa huli? Sino ang hindi sport sa laro ng sa pagdating sa mundo ng pageantry? E di parang tayo lang din na lumalabas na wala, bigong talo tayo, diba? So kaya sana keep going lang. Hindi natin dapat seryosohin yung mga bagay-bagay. Kung tutuusin sila din naman ang nakakaalam talaga ng mga nangyayari at kung ano ang mangyayari in the future. Yung organization sa Pilipinas at saka yung organization ng international pageant, yung national pageant at international pageant. Sila ang nakakaalam kung ano yung mga dapat nilang gawin, kung kailan sila hihinto at kung kailan sila lalaban ulit. Diba? So yun, keep going lang. Anyway, so ako naman ay andirito lang naman ako to support yung girls. So hindi naman yung organization talaga na na parang sabihin mo na parang boto ninyo si ganito, gawin ninyo si ganito. No, just support yung girls doon, lalo na dito sa ngayon running yung Miss Grand Thailand. Syempre yung mga girls naman na lumalaban dyan ay napakabait at grabe din yung talaga yung sakripisyo at hirap na ginagawa nila. So ako naman parang, sige, since na-invite ako ng organization, so ginagawa ko lang din naman yung kung ano yung kailangan nila para sa platform ko. Diba? So yun, sabi ng ganon, kapag may platform ka, katulad ng Facebook, YouTube, at saka TikTok, at Instagram, i-share mo kung ano yung maganda na pwedeng makatulong sa mga girls na lumalaban pagdating sa mundo ng pageantry. Diba? So, ito na. So, ang chika natin today, si Kun An, nagbalik na dito sa Thailand kasama nga ang Miss Universe Queen na si
si Miss Nicaragua, si Shanez Palacio. So yon, so kararating lang nila kaninang umaga. So, andyan na sila sa Bangkok at nagpapahinga. So, maraming activity ang magaganap sa kanila. Tapos, iikot si Shanez sa iba't ibang klase ng panig ng mundo pagdating dito sa Asia, katulad ng China, meron sila Vietnam, Indonesia, Philippines, o di ba? So maraming ikot ang gagawin ni Shanez dito sa trip niya, sa Asia tour niya. So yun ang bongga, no? So ano bang ginagawa nila Shanez? Bakit ba sila nagpupunta dito sa Asia? To promote the Miss Universe. Ayun yung gagawin ni Shanez para isuportahan ang pagpopromote ng Miss Universe Vietnam, Miss Universe China, Miss Universe Indonesia, Miss Universe Philippines, at kung ano-ano pang mga Miss Universe. And then, of course, yung promote din yung kanilang product na skincare. Hindi lang kasi to sa abroad, kundi sa buong mundo ka talaga nila ipinopromote yung skincare. Hindi lang yan para sa Pilipinas, kundi talaga para din sa buong Asia na mapupuntahan nilang bansa. So yon, ipopromote kasi ni Shanez yung skincare product. Diba? So yon. So una, sabing ganon, pag-usapan natin na bakit hindi inaresto si Kun An. So yan, dumating na kasi di ba may mga napabalita noon na aarestuhin na si Kun An. Pero hindi naman siya dinampot doon sa airport at wala namang warrant of arrest para arestuhin ang may-ari ng Miss Universe na si Kun An. So, ibig sabihin, yung mga issue na yan, siguro totoo na mga may napapabalita, na may mga nagdidemanda, or totoo na may mga hinaharap na kaso dahil sa mga negosyo nila. So, totoo siguro yun. Pero, yung mga warrant of arrest, hindi natin sigurado yon kung paano nila to ikinilear, kung paano nila to inaayos. So, ayan ay ng mga napapabalita na hindi natin sure talaga kung ano ba yung behind. Kasi hindi naman natin sila nakakausap, hindi naman natin sila na-interview. So, nababalitaan lang natin, tapos nagkakaroon lang tayo ng mga idea. Kasi parang feeling natin, ang dami-dami kasi niyang problema na hinaharap, marami siyang kaso na hinaharap. So, siguro totoo talaga to yung mga ganon. Pero kasi guys, syempre, isipin din natin na tao sila. So, hindi ganun kadali yung mga problemang hinaharap nila. At kung hindi naman natin sila matutulungan kung ano ang magiging solusyon sa problema nila, siguro wag na lang muna tayo makisawsaw. So, katulad niya na pabalita, di ba, na ito nga daw si Kun An ay maaaresto. So, ngayon, nagpunta siya dito sa Thailand. Ayan, sitting pretty naman siya dyan sa Bangkok. At yung nakita ko sa Instagram niya, she's happy. And then with Shanez, siguro naman hindi naman niya dadalhin si Miss Universe para ipakita kay Miss Universe na mapapahiya yung sarili niya sa harapan nila, diba? So, ibig sabihin, yung mga lumalabas na issue about Kun An, may naninira, meron talagang tinitira talaga siya ng bonggang-bongga. Sabi ko nga ako, sa totoo lang, hindi ko rin naman gusto yung mga naririnig natin at kung ano ba yung mga pangyayari na nagaganap sa kanya. Kung totoo man to, syempre, di ba, parang tinatarantado na lang din tayo. But, sa kabilang banda, dapat tumingin tayo sa positive side, hindi yung puro negative lang yung titignan natin. Kasi, yung positive, doon yung katotohanan eh. So, hindi naman natin alam na kung ano ba talaga yung hinaharap niyang sitwasyon. So, dapat doon pa rin tayo sa ano ba yung positive na nangyayari. So, dapat intindihin din natin yon kasi syempre, di ba, hindi naman ganun kadali yung pinagdadaanan nila. At yung mga taong to, hindi naman to basta-basta lang. So, yun lang yung akin. So, sa ngayon, wala namang arestong naganap, and then kung ano man yung problemang hinaharap ni Kun An dito sa Thailand, and ayan na, may pagkakataon na siyang maisettle, maayos yung lahat. And tignan natin kung ano ang magiging update sa bawat issue. So siguro naman may mga media press na may interview siya, lalo na pag pumunta na sila sa Philippines sa May 1 to 4 ba. So pag nandiyan na sila sa Pilipinas, hahanap sila sa press, so pwedeng itanong yon, and then makakakuha tayo ng sagot mula kay Kun An. Pero kasi nag-post na siya doon sa Facebook niya nung mga nakaraan eh. So ibig sabihin, klaro talaga na yung kung ano man yung sitwasyon na napag-uusapan ngayon ay
parang may naninira lang talaga sa kanya, no? So gusto lang talaga siyang basagin ng bongga-bongga. So ako sa kabilang banda, naiintindihan ko naman eh. Siyempre hindi naman may iwasan yung kainggitan ka, kabusitan ka, at hindi rin may iwasan na siraan ka din talaga sa social media. Kung ako nga na-experience ko yan dyan, what if pa kaya sila na talagang, alam mo yun, na parang yung mata ng mga tao nasa kanila. Pero kasi syempre mga professional naman to, mga businessman or businesswoman naman tong mga to. So ibig sabihin, hindi sila basta-basta ganun-ganun lang na katulad ng iniisip natin, di ba? So yun, so sana maging malawak lang yung pag-unawa natin, pag-intindi natin sa mga nababalitaan din natin. And then, yun, so tingnan natin, abangan natin kung ano ang mangyayari kay Kunan, kung siya nga ba ay aarestuhin sa mga susunod na araw, at kung may mga ganito nga ba talagang totoong issue na hinaharap si Kunan, malalaman natin yan. So ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang ganap ni Shenez dito sa pag-tour niya dito sa Tour Asia, kung tawagin. And then, ayun pa, may nagsabi na parang ang Miss Universe ngayon ay wala namang eksena, wala namang silang ginagawa talaga. To be honest, guys, sa totoo lang, yung sinasabi nga na parang ano bang advocacy ni Shenez at ano ba ang gusto niya ipakita sa buong mundo para bakit siya ang nanalong Miss Universe. To be honest, tulad na sinabi ko, yung about advocacy, about his story, about everything, parang feeling ko hindi yan ang hina-highlights ngayon ng Miss Universe organization sa bagong era ngayon, ha. Parang nakatutok sila na talagang gusto nila yung babae ay may ganda, gusto nila yung babae ay talagang quality, caliber, yung tipong madadamitan mo siya ng bonggang-bongga, gaganda siya sa mga sinusuot niya, kasi parang feeling ko ang Miss Universe ngayon is about promotion talaga. So, nandirito pa rin sila talaga nakatutok sa mga business nila na kung saan dapat makatulong yung reyna nila. And then, I think yung mga, minsan yung pananaw natin dito sa Miss Universe ay hindi na siya katulad ng dati na IMG era na kapag sinabi mo Miss Universe, kailangan caliber talaga, the way kung paano magsalita ang girls, the way kung paano talaga i-promote ng girls yung sarili niya at ano ba ang backstory niya. Ngayon parang feeling ko wala na tayo sa ganong sistema pagdating dito sa Miss Universe, kasi ang Miss Universe era ngayon ay iba na, at lagi din natin tandaan, iba na ang may-ari nito, hindi na to katulad ng IMG na katulad noon. So mag-expect ka na yung maaaring manalo ng Miss Universe, hindi naman sa wala ng quality, ha, parang siguro talaga nandoon talaga sa gusto nila, sobrang ganda at sobrang makakatulong sa kanila pagdating sa pagpo-promote ng produkto nila. So, yun. So, mananalo ba tayo dito sa Miss Universe kung ganito ang hinahanap? Oo naman. Siguro, kung magpapadala lang tayo ng kandidata na swak talaga sa panlasa ng organization. So, yun. So, no choice talaga, guys. Kahit ano pa sabihin natin dito na dapat ganito, dapat ganyan, but sila yung owner at sila yung nakakaalam kung ano at sino ang gusto nila na makasama dito sa Miss Universe na bilang partnership nila or bilang reyna nila, di ba? So yun, so tingnan na lang natin, abangan natin, kasi medyo maaga pa naman talaga para pag-usapan talaga yung mga ganitong bagay. Kumbaga parang nagsisimula pa lang din naman ng bagong era ng Miss Universe ngayon. So bigyan natin sila ng chance na magawa nila kung ano yung dapat talaga gusto nilang ipakita sa atin. And then malalaman natin yan this year kung ano nga ba ang ipapakita nilang bagong eksena na gagawin nila dito sa Miss Universe. Diba? So, yon kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binigay ninyo dito sa channel ng Sam TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling
and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.